sinusubukan nila na ipagtanggol ang Vice Presidente at yung mga DDS, pero wala, hindi ho kaya, mahirap. Kagaya na lang ho nito mga bossing. Yung mga idol ninyo, di ba? Yung mga idol nyo, nasa Seminay na. May nanonood pa ba sa Seminay? Meron pa ba? Parang hindi ko na masyadong napapansin. O baka ako na lang yung hindi nanonood ng SMNI. No? Sabi ho dito, mga kababayan, ipinagtatanggol nila yung Vice Presidente. No? Huwag gawing panakipbutas si VP Sara Duterte. Responsibilidad ni BBM ang ekonomiya. Kasi daw ho, mga bossing, hindi sila pumapayag. No? Na dahil daw po kay Sara Duterte yung pagbagsak ng ekonomiya. O kung bumabagsak man ang ekonomiya. Sandali lang ha, inflation. Bumababa yung inflation ha. Umaayos yung ekonomiya natin ha. Yung mga walang trabaho, nagkakaroon ng trabaho ngayon ha. Diba? Ano yung sinasabi nitong mga ito? Sige nga, pakinggan natin. Dapat nga ang pangalan ni Bongbong Mr. Perfect eh. Speaking of yung investor. Ay, babanat, mga kababayan. Pakinggan natin. Kahit kasi sinisisi ng gobyerno yung pagbagsak daw ng mga investment sa Pilipinas, mga investor kay BP Sara. Dali. May narinig ba kayong ganun? May narinig? Wala, di ba? Wala. Pero ako ho, naniniwala ho ako, mga kababayan. No? Ako ho, naniniwala, mga kababayan, na dapat po talagang sisihin sila sa pagbagsak po. No? O kung bumabagsak man ang mga investors, mga bossing. Pero hagilapin ko yung kailangan ko makita yun. Dapat sinama ko dito sa vlog na ito. Bakit to, mga kababayan? Yung mga foreign investors po, ayaw po niyang mga yan sa isang korap na bansa. Ayaw po nila ng mga bansa na may mga lagay-lagay. Ang gusto po nila, yung matiwasay, maayos, no? Wala kaming pakialam kung magbayad kami ng buwis. Ayaw lang namin yung may lalapit sa amin. No? Tapos sasabihin, ayaw mong magalaw yung iyong negosyo? O sige, magbigay ka sa amin. Ayaw po ng mga investors yung mga ganyan ho, mga kababayan. Ang gusto po nila, isang matuwid ho na gobyerno. Paano sila magtitiwala, mga bossing? Kung ganito po ang Vice Presidente natin. Merong mga katanungan, no? Sa kanya kung saan dinala ang pera ng bayan, pero iniiwasan ho. Ngayon, ang papasok una sa utak ng mga investors, naku po, tignan nyo. Yung Pilipinas, talagang walang kwenta, no? Tingnan mo yung Senado nila. Gusto ng mga taong bayan na ang Vice Presidente ay humarap sa impeachment. Pero tingnan mo ginagawa ng Senado nila. Nagkakampi-kampihan, no? Para hindi pa harapin si Sara Duterte. Kasi merong mga tinatanong sa kanya kung saan napunta ang pondo ng bayan. Kung saan napunta yung pera ng bayan. Sabi ni JJ Bar, bobo pa sila. Makati Business Club, diba nagsabi, pag di tinuloy ang impeachment, makakaapekto sa ekonomiya. Tapos ang mga bugok, gobyerno ang sinisisi. No, di ba? Mga kababayan, hindi ko na mahagilap kasi nasa ilalim ho, mga bossing. Pero totoo ho yan. Yan yung hinahanap ko. JJ Bar na inibinlag natin nung isang araw. Nung isang linggo. Nakasama ang Makati Business Club ang gustong mag-push ho, no, ng impeachment kay Inday Sara Duterte. At saka yung sinasabi nilang pagbagsak po ng ekonomiya, mga bossing, o yung pagpasok ng FDA o foreign investors, yung FDI, hindi ho totoo, mga bossing. Bagkus ho, 2.5 trillion po, mga kababayan, ang iniangat, no? O ang nakuha ng Administrasyong Marcos na foreign investors po, mga bossing. Hinahanap ko, hindi ko makita
Pakinggan pa natin sila. Ang sagot ni VP Sara, kahit nandyan o wala ang impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Saglit lang. Bigyan nyo ako ng panahon. Team MR, kung nandyan man kayo, pakilagay nga, paki-up nga yung yung mismong tumaas yung natin, foreign investors natin para makapakita ko dito. Ang hirap eh. Ang dami yung picture dito sa laptop ko eh. Habang hinahanap po natin o habang pinapahanap po natin sa kanila, mga bossing, tuloy muna natin to. Kung nakikita ninyo, bagsak ang ating foreign investment sa ating bayan. Kaya Hindi ho totoo yun, mga bossing. Papakita ko sa inyo. wag nila akong gawing reason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya. So ang ekonomiya, pangit, tinisisi nila kay VP Sara. Ano yung sinasabi mo kanina, Jay? Hindi ko magets bakit nila, ano pakialam ng ibang bansa sa isang vice president lang, maging halimbawa lang assuming that she was found guilty ng yung mga pinibintang sa kanya doon sa impeachment article, di ba? Anong kinaugnayan? O anong mangyayari sa bansa? Wala naman siyang kapangyarihan pagdating. Hindi, pagka nalaman nun ng mga investors, mga kababayan, na corrupt ang ating bansa, na may mga ganyang nakawan, tapos may kampi-kampihan na nangyayari sa Senado, aayawan po talaga, ayaw ng mga investors na mga ganun. Ang gusto nila, matiwasay na bansa. Kahit mahal pa ang aming bayaran sa tax, okay lang. Basta lahat ng babayaran namin o lahat ng magiging galawan dyan ay naaayon sa batas. Di ba, idol ko, si Boss Mark Ramos? Naku, salamat. Nasaan na kaya yung Team MR? Natutulog na ho yata. O, game, tuloy. Sa gobyerno, pagpapatakbo ng gobyerno, wala siyang kapangyarihan. Pagpili ng Senate President, hindi rin naman niya yun kayang impluensyahan. Pagpili ng Speaker of the House, wala rin naman siya. Hindi. Yung hindi pagsagot doon sa mga nawawalang pondo, yung nagmumukhang puro nakawan ang bansa natin, yun ang ayaw ng mga foreign investors. No? Hindi yung, kasi si BP Sara, wala namang, wala namang kapangyarihan para dyan. Naku, ito yung mga sila mo kausan, inilalabas yung kay Chief Justice Corona dati, na umiiyak. Tuloy. Judicial, hindi rin naman siya nag-a-appoint. So, walang power ang isang vice president to influence any sa government. As a matter of fact, lalo na ngayon na siya yung opposition, di ba? So, it has nothing to do with businesses sa Pilipinas. So, Kaya pala gusto ng Makati Business Club na ituloy po, mga kababayan, yung impeachment. Di ba? Kaya wala hong nanonood na dito, mga bossing sa SMNI Bakit to? Dahil kagaganyan ho nila, no? Yung dati sila Roque, nandiyan ho, mga bossing. Sila Roque, panay din ang fake news. Biruin nyo ang sasabihin ni Roque, Naku po, ito, nagdala ng pamukpok ang 300 katao kasi ayaw ipatuloy yung maisog namin. Wala naman hong maipakitang taong may dalang pamukpok. So ngayon naman po, ito, ira naman po nung mga vloggers, ganyan din ang sasabihin. Sinabi nila, bagsak, mga bossing, yung FDI, di nga, datos-datos lang tayo. Tingnan nyo, bali-balita, doon sa tunay na balita lang tayo. No? Kapag meron kayong sinabi na bagsak yung FDI, kailangan meron kayong ipapakita kung saan nyo nakuha yung balita na yun. Kagaya ko, pag alam kong mali yung sinasabi nyo at hindi totoo yung sinasabi ninyo, meron kaming ganitong ipapakita. FDI rises 8.2, no? As British, Japanese investors pour capital into Philippines factory. Kailan pong balita ito? Ayan, ngayong taon lang po, January 10. Kaya sinasabi ko sa inyo No? O baka sabihin nyo, fake news pa din ako. Ayan, hagilapin ninyo, nandiyan, galing sa Manila Bulletin. Di po ba? Nandiyan sa Manila Bulletin.
Huwag tayong magpakalat ng fake news. Kaya sabi ng gobyerno, dapat talaga mawala, matigil talaga itong mga nagpapakalat ng fake news. Di po ba? Ganun ang labanan. Kapag ka meron ka sinasabi, kailangan may backup ka na patunay na yung sinasabi mo ay may katotohanan. O ayan po, yung balita. 2025 po, salungat po sa sinasabi nila, mga kababayan. Or, baka naman sinasabi nyo, bagsak yung FDI kasi sarado na yung mga pogo. Nagagalit siguro kayo kasi sinarado yung mga pogo. Di po ba, mga bossing? Aalisin na namin kayo. Total naman, naipakita na namin yung katotohanan. Ano?